Okay, so magandang gabi po sa lahat mga kapatid at welcome po dito sa ating FB group, The Generation That We Cannot Afford to Lose. At muli po ay pinapasalamatan ko po ang bawat isa na nag-join ngayong gabi. Bagamat po sa ating FB group ay marami po ang nag-join po dito, pero pagdating po ng actual na ito po ay ating pag-broadcast ay kokonti lamang po. Tayo po dito sa ating FB group, The Generation We Cannot Afford to Lose, ay 114 po members ang nag-join po dito. Pero ganun pa man ay magpapatuloy po tayo at ito po ay minabuti ko pong i-involve po ang ibang mga brethren sa iba't ibang mga local churches. Supposed to be po, ang original po na plano namin po ni Pastor Alvin ay para lamang po sa aming church tuwing Sunday night para po at least po ay kahit pa paano nagpapahinga na yung mga brethren ay makapakinig pa ulit sila ng mensahe dahil hindi po maging kabigatan sa ating time yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Bagamat ngayon po ay araw ng Sunday, umaten na tayo ng morning at yung iba ay umaaten ng afternoon tapos ngayong gabi makikinig pa tayo. Pero nais kong maunawaan natin mga brethren na hindi po kalabisan sa atin po mga oras ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Lalo't ito pong ating topic po na dinidiscuss dito ay talagang napakahalaga lalo na po sa mga parents at mahalaga sa mga young people. Kaya nga po ito po ay napakagandang pagkakataon na ating pong muli po ay pag-aralan at makita natin, mga kapatid, kung saan tayo dapat tatayo sapagkat kapag hindi po natin po ito ibinaliwala po natin yung next generation, maululus po natin sila. Kaya ito po ay ang intention nito ay ma-encourage po tayo na hindi natin pababayaan yung next generation na sila ay mawala at mapalayo sa ating Panginoon. The generation that we cannot afford to lose. So minsan pa po mga kapatid, magandang gabi po sa lahat at purihin natin ang Panginoon at magpapatuloy po tayo mga minamahal. So The Generation That We Cannot Afford to Lose. Ito po ay isang libro po na natapos po ng inyong lingkod at kapag ka po natapos po natin itong series na ito, chapter by chapters, ay lahat po ng nandito at yung every time po na tayo po ay natatapos sa ating broadcast dito sa ating private group po, hindi po ito live broadcast, kundi ito po ay nasa private group. So kaya kung sino lamang po ang nag-join dito sa ating FB group, sila lamang po ang meron pong oportunidad na makapanood po nito. So hindi ko po ito inilagay in public. Meron naman po akong mga broadcast na public po. Katulad bukas po ng tanghali ay panibago na pong series of lessons ang aking i-discuss. So kaya po minabuti ko po na ito po ay gawing private para po talagang magkaroon talaga tayo ng sa ating sarili maging i-obligasyon natin talaga sa natin makikinig talaga ako dito sa bagay po na to. So with that ay pinapasalamatan ko ang Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay manalangin po. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po Panginoon. Muli po sa ikalawang pagtitipon namin ay hinihiling ko muli po kayo ay kumilos, makita namin ang napakahalagang pangyayari at nakakatakot na pwedeng mangyari kung hindi po namin po ito titingnan in the light of the scriptures itong mga bagay na to sapagkat talagang kung hindi po kami mga adults ay titindig at kami po ay patuloy na magsusumikap sa aming pananampalataya, sa aming pag-aaral ng iyong salita, malulus po namin yung next generation, Panginoon. Kaya po hinihiling po namin ang inyong gabay sa patuloy naming pag-aaral sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, magandang gabi po sa lahat, mga brethren. So, why we cannot afford to lose this generation? So, nung last Sunday, hindi ko na po babalikan po yon, no? Pero dito po sa FB group, naka-private din po yan sa YouTube. Yung una po nating na-discuss po, yan po ay hindi ko pa po na-upload, no? Dahil marami po tayong ginagawa po dito sa Thailand. Napaka-abala po ng inyong lingkod. Pero talagang
I make it sure na talagang ito pong bagay na to ay mabigyan ko ng panahon. Pero yung maaring next week ay mai-upload ko na po yung first session at saka itong pangalawa. Salamat po dito sa makabagong teknolohiya na dahil dito po sa Zoom meeting natin ay nagkakaroon tayo ng pagtitipon. Okay, so tayo po ngayon ay magsisimula sa chapter 1. So chapter by chapter po tayo dito sa ating pagtatalakay na why we cannot afford to lose this generation. So chapter 1 po, ang title po ng ating chapter 1, A Generation Without Memory. A Generation Without Memory. Ang ating pong key text po dito sa ating chapter 1 ay matatagpuan sa Judges chapter 2 verse 10 at ito po talaga ang dahilan kung bakit nagawa po yung libro ito na why we cannot afford to lose this generation. Because of this verse po sa Judges chapter 2 verse number 10. Babasahin ko po. And also, all that generation were gathered unto their fathers. Here's the problem. And there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which He hath done for Israel. Ito po yung isang nakakalungkot na pangyayari po sa panahon ng Israelita. Na matapos yung generation na ito po, and also all that generation were gathered unto their fathers. Sino to? Ito yung generation na nakakita po ng gawa ng Diyos, nakasaksi ng paghati po ng dagat, nakasaksi po doon sa Jordan River, nakasaksi kung paanong bumagsak ang Jericho. Ito po yung mga nakasaksi po ng gawa, wonders ng Panginoon. Pero ang problema, ito po and there arose, ito pong nakakalungkot, mayroong pong umusbong, mayroong pong lumitaw na another generation after them. Sino yung after them? Yung mga generation were gathered unto their fathers. Meron pong generation na lumitaw, pagkatapos po nila, here's the problem, which knew not the Lord, nor yet the works which He hath done for Israel. At ito pong verse na to ay hindi po lang ito historical verses, no, o verse, no? Kundi ito po ay may prophetic nakikita ko po sa ating panahon po ngayon, mga kapatid. Let's go dito sa ating introduction. Beloved brothers and sisters in Christ, today I bring a message with urgency, a message that is both a warning and a call to action. Judges chapter 2 verse number 10 tells us a sobering truth. Ito po yung talagang nagdudumilat na katotohanan. There arose a generation in Israel that did not know the Lord, nor did they remember the works He hath done for their fathers. Imagine this. Ito po, isipin po natin ito. The generation before them had walked with God, they had seen miracles, they had experienced the power of God in battle, they had crossed rivers on dry ground, seen walls fall, and witnessed against faithfulness, witnessed God's faithfulness. Yet, ito po nakakalungkot mga kapatiran, when they died, the next generation did not know God personally. They did not remember His mighty works. And because they had forgotten, the nation began to spiral into sin, compromise, and moral decay. Yan po yung nangyari. Nung panahon ni Moses, pagkatapos ni Joshua, 13 kingdoms, alam nyo, ang ganda pong basahin yung book of Joshua. Dahil makikita natin ang Israel, ito yung panahon na sila po ay nagtatagumpay. Kingdoms after kingdoms hanggang napasok po nila yung land of Canaan. Nakita ng mga Israelita kung paanong gumawa ang Diyos sa kanilang buhay. Pero nung namatay po itong generation na to, may lumitaw na another generation na hindi po kilala ang ating Panginoon. At hindi po nila inalala yung mighty works ng Panginoon. At dahil dito, pansinin po mula Judges, paikot-ikot na lamang ang buhay ng Israelita. Walang tamang direksyon. At yun po ay
nangyayari po at pwedeng mangyari po sa ating kapanahunan ngayon, mga minamahal. Church, revival, blessing, and godly leadership do not automatically continue. Hindi nangangahulugan na sa ating panahon ngayon, mga kapatiran, tayo po ay nag-aalab ang ating paglilingkod, mainit po tayo sa salita ng Panginoon, hindi nangangahulugan yun na magpapatuloy po yun. They are preserved through memory, teaching, and testimony. Kung nais po natin itong na-experience natin na biyaya ng Panginoon, yung kasaganahan ng salita ng Diyos, kailangan ma-preserve natin ito sa magitan ng pagtuturo, pagpapaalala, at maging pagandang patutuo ng ating buhay. A generation without memory is vulnerable to deception, idolatry, and defeat. Totoo po yan. Kapag ka po yung generation ay wala po silang memory, wala silang alaala patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa kagilagilalas na ginagawa ng Diyos, nakakatakot po yung condition po nila. Vulnerable to deception, idolatry, and defeat. Today, we will examine why memory is essential, what happens when it is lost, and how we can ensure that this generation and the generations to come do not forget the Lord. Tingnan po natin kapag ka itong memory na to ay nawala, ano ang mangyayari? At aralin natin dito, papaano natin masisiguro na itong alaala ng kabutihan ng Diyos, yung goodness, yung grace ng Diyos, yung power ng Diyos, paano natin ma-ensure na ito po ay mananatili sa kanilang alaala at hindi nila makalimutan ng ating Panginoon. Amen. Let's go to point number 1 dito sa a generation without memory sa ating chapter 1. Number 1, the danger of forgetting God. Tingnan po natin kung ano yung panganib kapag yung generation na susunod po sa atin ay makalimutan nila na merong Diyos, mga minamahal. Letter A, forgetting leads to rebellion and idolatry. Ito po yung danger. Kapag dumating na sila na nakalimutan na nila yung Panginoong Diyos, ito po yung mag-lead sa kanila to rebellion and idolatry. Ang sabi sa Judges chapter 2 verse 11 and 12, binasa natin kanina ating main text verse 10. Ito po yung naging resulta. And the children of Israel, because merong bumangon na generation na hindi kilala ang Panginoon, tingnan po ninyo ang naging resulta po. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. And they forsook the Lord. Ito po nakakatakot and served Baalim and Astaroth. Yan po ang magiging danger po kapag hindi po natin na ituro ito sa next generation natin, yung kapangyarihan, yung Diyos, yung right gospel, yung right salvation, yung right doctrine. Forgetting leads to rebellion and idolatry. Church, when we forget God's faithfulness, we begin to follow worldly influences. Yan po ang mangyayari. Alam niyo yung mga young people ngayon, kapag hindi po, alam niyo, nakakalungkot mga kapatid. Yes, ang daming program sa mga local churches, ang daming activity. Pero, meron bang pag-aaral ng salita ng Panginoon sa mga young people? Meron bang pagko-concentrate? Meron bang pagko-concentrate sa pangangaral ng salita ng Panginoon? Okay? We begin to follow worldly. Kaya po itong mga young people, mga binamahal, ay kaya itong mga young people, mga kapatid, ay mahalaga po na sila po ay maturuan natin sapagkat nakakalungkot po. Pag hindi po natin po sila ginabayan ng salita ng Panginoon, ang susundin po nila yung worldly influences. Ang lakas po ng hatak ng worldly po ngayon, worldly things and worldly influences. Okay, napakalakas po ng hatak mula sa Facebook, sa TikTok, at kung ano-ano pang mga nagiging trend ngayon sa internet, sa cellphone. Nakakalungkot po mga minamahal.
Forgetting is not just losing memory, it is losing direction and vulnerability to sin. Yan po yung magaganap po sa kanila. Letter B, forgetting leads to spiritual weakness. Not only forgetting leads to rebellion and idolatry, forgetting leads to spiritual weakness. Ang sabi sa Psalm 78 verse 5 to 8, that they might set their hope in God and not forget the works of God. Spiritual strength comes from remembering and teaching God's deeds. Mga minamahal, memory fuels faith and obedience. Hindi nyo ba alam? Ang dami pong mga verses sa Bible, remember. Opo, mabasahin po natin mamaya yung isang napakagandang talata na sinasabi po ng Bible na remember. Mahalaga po kasi dahil ang tao by nature, makakalimutin po siya. Makakalimutin po ang tao. Point number 2, how a generation forgets God. How a generation forgets. Paano ba nangyari na yung generation doon sa Judges chapter 2 ay nakalimutan nila? Tingnan po natin dito. Letter A, ito pong dahilan kung paano yung generation ay makakalimutan nila. Lack of intentional discipleship. Let's turn to Deuteronomy. Maganda basahin po natin ang buo po ito. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 po. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6. Buksan po natin itong mga Bible. Gusto kong basahin po natin ang buo po ito sapagkat kapag hindi po talaga natin ginawa ito, okay, ito po yung instruction ng Panginoon. At naniniwala ako na mahalaga po, may prinsipyo pong ito tinuturo dito sa atin, mga parents po . Yes, Old Testament po ito. Pero tingnan natin yung prinsipyo. Kasi yung mga bata nung panahon na Deuteronomy, pareho din naman ng mga bata ngayon. Pareho silang taong makasalanan. Pareho silang nangangailangan. Yung mga bata nung panahon sa book of Deuteronomy, nung panahon ni Moses, kailangan nila ito. Ganon din po yung kabataan natin ngayon. Deuteronomy chapter 6. Tingnan po natin sa chapter 6, verse 6 and 7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Verse 7. And thou shalt teach them diligently. I want you to note the word diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be a frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Mga minamahal, kapag po yung generation po darating na makakalimutan nila ang Diyos, ang ginawa ng Diyos, kapag po hindi po talaga tayo naglaan ng oras, hindi po talaga natin binigyan ng time ang generation na darating at ituro natin sa kanila ang salita ng Diyos, ituro natin sa kanila ang tamang gospel, ituro natin sa kanila yung tamang kaparaanan ng kaligtasan at yung salita ng Diyos. Lack of intentional discipleship. Memory is created through consistent teaching and modeling of God's Word. Opo, alam nyo yung memory kapag po ito po ay consistent na lagi nating tinuturo, doon po makikreate po yung, doon po magre-retain sa kanilang mind. When parents, mentors, or leaders neglect discipleship, memory fades, and is the end result, and faith weakens. Letter B, how a generation forgets. Paano bang nangyari? Letter A, lack of intentional discipleship. Letter B, influence of culture over the word. Yun ang problema mga kapatid Ang sabi ng Bible sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ang problema? Technology, media, and peer influence can replace spiritual memory. Tingnan nyo, ano yung
Kapag pinakwento ninyo yung mga generation ngayon, yung mga kabataan, ano yung nakarating sa kanilang mind? Mga worldly things, mga nakikita nila sa cellphone nila, mga bagay na sa mundong ito. Pero tingnan nyo, tanongin nyo sila tungkol sa salita ng Diyos, kung may naaalala sila. Nakakalungkot po, mga minamahal, itong bagay na pinag-uusapan natin ngayon. If God's Word is not central in daily life, ito po mangyayari po, false values and lies dominate kapag hindi po natin po sa ating tahanan, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, na gawin nating sentro ang salita ng Diyos, basahin natin sa kanila, ituro natin sa kanila. Naku po, nakakalungkot po. False values and lies dominate. Ano pa po? Letter C, how a generation forgets. Balikan po natin. Lack of intentional discipleship. Letter B, influence of culture over the word. And then letter C, failure to celebrate God's work. Sabi sa Psalms 105, remember His marvelous works that He hath done, His wonders. Maganda basahin po natin ang buo po ito, no? Kasi po kinukuha ko lang po yung pinakatot po ng verse dahil po para po dyan sa space po ng aking PowerPoint. Pero since tayo po ay may mga Bible, basahin po natin ang buo po itong Psalms 105, no? Kasi po sa aking PowerPoint ay for the sake po na mailagay ko ng lahat po yung dapat naka-importante, kaya po kinukuha ko po yung mga thoughts lang. Pero basahin po natin ang buo sa ating Bible ngayon. Psalms 105 and verse number 5. Ang sabi sa Psalms 105 verse number 5, remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgments of His mouths. Kapag po problema kasi, iba ang mga activity natin eh. Iba yung sineselebrate natin sa ating mga churches eh. Kaya po, yung generation na darating, makakalimutan nila yung Diyos. Failure to celebrate God's work. God commands us to remember, retell, and celebrate His deeds. Okay? Sabi niya, remember His marvelous works that He hath done. Mga minamahal, celebration of God's faithfulness preserves memory and strengthens faith. Amen. Let's go to point number 3. The consequences of a generation without memory. Dito po sa pangatlo pong puntos ko, dito sa generation without memory, tingnan natin kung ano-ano po yung magiging consequences kapag po yung next generation po na susunod po sa atin ay wala po silang alaala na dala-dala sa kanilang paglaki patungkol sa salita ng Diyos. Moral compromise. Repeating the sins of previous generations. Alam niyo mangyari? Moral compromise. Alam niyo, napakababaw na po ngayon ng moralidad ng mga kabataan ngayon. Nakakalungkot po. Mga walang galang, mga bastos, mga irresponsableng mga bata, sa murang edad, malalaswana yung kanilang napapanood, sa murang edad, kung ano-ano na yung hindi magagandang usapan ang maririnig mo. You know why? Yan po yung mga consequences. Mga kabataan na sa murang edad, makikita mo yung mga kababaihan, ang bata-bata, pregnant. Yung mga kalalakihan, andun sa barkada, adik. Nakakalungkot po. Yan po yung magiging consequences of a generation without memory. Moral compromise. Loss of identity. Forgetting God is forgetting who we are. Alam niyo mga kapatid, kahit saan po tayo pumunta, tayo po bilang anak ng Diyos, meron po tayong identity. Tayo po ay Bible-believing Christians na tumatayo sa salita ng Diyos. Tayo po, ang identity natin ay kay Kristo.
Therefore, if any man be in Christ, yun po yung identity tayo. Tayo po ay napakay Kristo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pero kapag ka po, mga minamahal, galing po kayo, kapag ka po yung generation na lilitaw pagkatapos natin ay without memory, loss of identity, moral compromise, yan po yung magiging mga consequences po. Okay? Spiritual vulnerability. Okay, medyo nahirapan ako i-pronounce. Pasensya na po ha. Spiritual vulnerability. Yan. Easier for the enemy to deceive. Alam nyo, ngayon po, yung panahon po natin ngayon, dahil po sa, minsan ako nga tatanungin ko pa yung anak ko kasi minsan, meron akong, alam nyo, yung mga, yung mga reels po. Sasabihin ng anak ko pa, hindi totoo yan. Ano yan? AI yan. Ang dami ng ang dami ng mga fake news. Okay? Ang dami ng mga kaganapan na hindi talaga totoo. At ang nakalulungkot, madali pong maniwala ang mga tao ngayon. Lalo na po pagdating sa katuruan ng Biblia. Ang Facebook po, ang dami pong lumilitaw na mga post na talagang hindi po talaga totoo biblically. And yet, ang dami nagla-like. Yan po nakakalungkot. Yan po yung isa sa mga consequences of a generation without memory. Easier for the enemy to deceive. Erosion of legacy. Children inherit stories, not faith. Yung faith natin, hindi nila may inherit yan Pero ang dapat na maibaon nila yung mga kasaysayan na ginawa ng Panginoon. Alam niyo po sa aking mga anak, hindi naman po ito para sa for the sake of illustration and example. Mula pa sa pagkabata ng aking mga anak po, patuloy ko pong ikinikwento sa kanila. Mula nung nagsimula kami nag-start ng mission work, okay, mula nung ipinanganak yung panganay namin, hanggang sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, bawat isa po sa kanila, may mga alaala akong patuloy na ikinikwento sa kanila. Mga pangyayari na hindi namin sukat akalain, pero ang Diyos ay naroon. Mga kaganapan sa buhay namin sa ministry na kasama namin sila. May mga panahon na tinatakbo ko sa ospital yung anak ko na wala po akong pera. And yet, God is so faithful, pinrovide niya po. Ikinikwento ko po yun sa mga anak ko. Lalo na yung isa kong anak po na pang-5 po. No? Kaya sabi niya, si Papa, paulit-ulit. Sabihin ko sa kanya, alam mo anak, sa inyong 6 na mga anak, sa'yo ang pinakamaraming tumulong luha. Dahil po nung ipinanganak po yung pang-5 ko pong anak, naninilaw po siya. At tinanggihan po siya ng 2 hospital. Wala kaming choice kundi dalhin po siya sa private school, sa private hospital. Sorry po, sa private hospital. Pero wala po kaming kakayanan. Pero pikit mata namin, pumasok kami doon dahil walang gustong tumanggap sa kanya. At puro iyak araw-araw, makikita ko po yung anak ko, ang daming nakatusok sa kanyang katawan ng mga karayom at kung ano-anong mga aparatos na yon. And every day umiyak kami ng misis ko. Ngayon malaki na po siya. Lagi kong pinapaalala sa kanya yon. Like kinikwento sa kanya, kung sabi ko sa kanya, anak, sa inyong 6, maraming luhang pumatak sa amin ng nanay mo. Bakit? Para maalala nila, hindi nila makalimutan na merong Diyos na nung kabataan nila, hindi nagpabaya ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos. Erosion of legacy. Tinuturo ko yung salita ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, ang sabi sa Psalm 78 verse number 8, that they should not be as their fathers, a stubborn and a rebellious generation.
Minamahal, ito po yung mga consequences of a generation without memory. Moral compromise, loss of identity, spiritual vulnerability, erosion of legacy. God wants every generation to learn from the past, not repeat it. Not repeat it. Now, let's go to point number 4. Dito sa ating chapter 1, A Generation Without Memory. How to preserve memory in our generation. By the way, maganda basahin po natin yung Ephesians chapter 2. Kung meron mang napakagandang talata na patuloy kung binabasa na wag nating kalilimutan, like kung binabalik-balikan yung Ephesians chapter 2. Buksan po natin yung mga Bible po sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 and verse number 11 and 12. Ephesians chapter 2 po tayo, verse 11 and 12. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 11 and 12, wherefore, remember. Amen. Ang dami pong ganyang salita ang Diyos sa Bible. The word na remember. Wherefore, remember that ye being in time past, Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Now, dito po tayo sa point number 4, how to preserve memory in our generation. Paano natin ito mapipreserve yung alaalang ito? Yung mga truths, yung mga katotohanan, yung salita ng Diyos, yung revival na-experience natin sa panahon natin ngayon, paano natin mapipreserve ito sa kanilang alaala? Teach God's word intentionally. Talagang mag-set ka ng araw, talagang gawin mo, balakin mo, isama mo sa schedule mo. Teach God's word intentionally. Babasahin natin mulit yung Deuteronomy chapter 6. Basahin po natin mulit. Kasi hindi po yung parang casual lang, parang occasional lang, no. Talagang intentionally, talagang gawin mo talaga. Hindi pwedeng pangako, kundi talagang teach God's word intentionally. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 6, once again, meron po lang po ipo-point out, nabasa na po natin kanina, pero nais kong muling balikan natin yung verse number 6, okay, and 7. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. Verse 7 po, pasinin niyo po, meron lang po papasinin po dito. Hindi ko na po babasahin ng buo ito. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Ulitin ko po yun. And thou shalt teach them diligently. Talagang hindi mo dapat katamaran, hindi mo dapat ignore ito. Ituro mo talaga ng merong pagsusumikap. Teach God's word intentionally. Kung gusto mong ma-preserve, kung gusto natin yung susunod na generation, meron silang alaala na babaunin sa kanilang paglaki. Teach God's word intentionally. Daily family devotion, church teaching, mentoring young believers. Kaya nagpapasalamat po ko sa church po namin, kay Pastor Alvin, yung mga youth, meron po silang regular na pag-aaral. Alam nyo, hindi ko sasabihin ito na masama po ito. Pero ang problema, dyan na lang nakapokus sa mga churches eh. Basketball, retreats, mga games, parlor games, etc. etc. No! Ang kailangan, itong mga young people na to, kailangan meron silang alaala na galing sa salita ng Diyos, na yun ang magpapatatag sa kanila, na yun ang magpapalakas sa kanila. Amen. Number 2, paano tayo mapapreserve yung memory in our generation? Model a personal relationship with God. 1 Corinthians chapter 11, verse number 1. Kapag natin mga Bible natin. 1 Corinthians 11, 1. Sige po, 1 Corinthians chapter 11 and verse number 1. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse number 1. Be followers of me, even as I also am of Christ. Alam niyo, mga magulang, mga adults, magkaroon po tayo ng example sa kanila.
Kung gusto natin pagdating ng panahon na sila maging faithful sa pagdalo sa church, ngayon pa lang, adults, mga magulang, ipakita mo na sa kanila. Ini-expect mo na maging faithful sila sa church. Ikaw, hindi ka nga nagiging faithful sa church. Mga kapatid, model a personal relationship with God. Kung gusto natin yung ating mga young people, yung ating mga anak, ay lalaki na merong alaala patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, patungkol sa katapatan ng salita ng Diyos, dapat makita nila ngayon yun sa ating buhay. Mga minamahal, children and young believers learn what they see, not just what they hear. Hindi lamang ang mga young men ngayon, mga young people ay matututunan lang nila kung ano yung kanilang naririnig. Kailangan din nilang matuto at doon talaga sila matututo sa kanilang nakikita. Amen. Number 3, how to preserve memory in our generation. Teach God's word intentionally. Model a personal relationship with God. Number 3, celebrate and retell God's work. Psalms 105. Once again, basahin po natin po ito. Huwag po tayong mapagod na binasa natin ka na. Basahin po natin, mga kapatid. Amen? Psalms 105. Okay? Yan po yung sikreto po eh. Para lalong lumalim tayo sa ita ng Panginoon. Basahin lang basahin kahit paulit-ulit. Psalms 105 verse number 5. Remember His marvelous works that He hath done. The word remember. Alin yun? His marvelous works that He hath done, His wonders and the judgments of His mouth. Celebrate and retell God's work. Alam niyo ako, mga kapatid, hindi po ko magsasawang ulit-ulitin ko sa aking mga anak yung ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Kaya minsan sasabihin ng mga anak ko, si Papa, paulit-ulit na lang. Sabi ko sa kanila, pag gano'n ang kanilang katwiran, yes, hindi ako magsasawang uulit-ulitin ko ito sa inyo. Para kung sakaling kami mawala, meron kayong alaala sa inyong kaisipan na napakabuti ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay sagana. Ang kanyang salita ay katotohanan na merong totoong Diyos, na merong Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli, na merong tamang kaligtasan, na merong tamang gospel. It is the death, burial, resurrection. Celebrate and retell God's works. Share testimonies, miracles, and answered prayers. Amen. Let memory fuel faith and obedience. Number 4, teach God's word intentionally, model a personal relationship with God, celebrate and retell God's work. Number 4, guard against worldly influences. Bantayan po natin yung mga anak natin, yung mga young people, mga kapatid, sa worldly influences. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12, verse number 2, but once again, buksan po natin, Romans chapter 12, verse number 2 po. Romans chapter 12 and verse number 2. Say po sa Romans chapter 12 and verse number 2 says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Ensure culture, media, and peers do not replace spiritual truth. Siguraduhin natin na yung kanilang, alam nyo, mga young people ngayon, may mga cellphone. Alam nyo, napaka-dangerous po yung mga kabataan ngayon. Because isang pindot lang, pwede na sila makapanood ng mga malalaswang panoorin. Isang pindot lang, pwede na silang makarinig ng mga hindi magagandang mga salita. Kaya i-ensure natin, yung mga kultura na yan, yung media at yung mga barkada, siguraduhin natin na hindi yun mag-replace sa spiritual truth ng kanilang buhay. Dito po tayo ngayon sa conclusion po ng ating chapter 1, A Generation Without Memory. A generation without memory is a generation at risk. Yung generation po na wala po silang taglay-taglay, daladalang alaala sa kanilang paglaki. Delikado po yung generation na yun. Judges chapter 2 verse 10 warns us, miracles witness,
blessings received, victories experienced, all can be forgotten in one generation if we fail to teach, model, and celebrate God's work. Gaano man katindi yung himala ng Diyos sa buhay natin, gaano man katindi yung experience natin na ginawa ng Diyos sa ating buhay, magiging walang halaga yon kapag hindi po tayo nagsumikap na paalala sa kanila na merong tunay na Diyos, na merong tunay na kaligtasan, na merong tunay na gospel, na merong tamang teaching sa Bible, na merong tamang paraan ng paglilingkod. Amen. Church, let us rise up and commit ourselves today to remember God's deeds personally, to teach them faithfully to the next generation. Amen. To preserve revival, faith, and godly character for the generations to come. I-preserve natin yung revival na nagaganap sa ating mga churches. Yung pananampalataya natin. Yung godly character para sa susunod na generation to come. Sabi ng Psalms 145 verse 4, one generation shall praise thy works to another. Yan po ang dapat mangyari sa atin ngayon. One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. Amen. Let us be the generation that remembers, teaches, and preserves God's memory so that the generations to come will not be lost. Mga minamahal, nakita po natin, sana po naging pagpapala po sa atin po itong chapter 1 ng ating series, The Generation That We Cannot Afford to Lose. And I hope magpatuloy po tayo at sa susunod po na Sunday po ay chapter 2 po tayo. Okay? So with that, maraming salamat. Tayo po ay manalangin ngayong gabi. Panginoon, salamat po sa gabing ito na muli po nakita namin, Panginoon, yung panganib ng susunod na generation. Kapag hindi po sila, wala pong alaala silang baon-baon sa kanilang paglaki, nakakatakot po ang mangyayari sa kanila. At sana po yung bawat isa ngayon na nakinig, titindig kami, magsusumikap kami, bibigyan namin ng panahon ang aming mga anak, bibigyan namin ng next generation ng pagkakataon na turuan, hubugin sa inyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa gabing ito. Purihin ka dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, wag po kayong alis at i-screenshot po natin po itong ating attendance dahil para ito ang magiging basihan ko kung sino-sino po ang makakatanggap nitong librong ito, The Generation That We Cannot Afford to Lose. So, with that, ay maraming salamat po. God bless you all.